So, kunwari, ang ilalagay ko, Juan. Tapos, yung name descriptor po ay, pipili tayo. Ang lalagay ko po ay online shop. Tapos, kailangan po natin i-check yung name availability niya. Yan. Kung papansin nyo po, lahat naman nagpas, bukod lang dito sa isa. Sabi niya, yung business name daw po natin already registered na. So, pagka ganyan po, hindi tayo makakapag-proceed. So, ano po kailangan natin gawin? Kailangan natin kahit papano dagdagan siguro yung dominant name. So, kunwari, ang lalagay ko dito ay Juan de la Cruz Online Shop. Try po natin i-check ulit yung name availability niya. Nag-pass na po siya sa lahat ng validation ng mga eligibility checker natin. So, kung nag-pass na siya, pwede na tayo mag-proceed, mag-continue. Click natin yung next. Yan. Tapos, proceed nyo lang po yan. Yes. Tapos, yan, ito po yung reference code ninyo. Tapos, lalagyan nyo lang po itong address. Yung house po, or building number, dahil wala po siyang asterisk, yung mga may asterisk po kasi, yan po yung may required. Kung wala pong ganyan, hindi naman po siya required. Pero, halimbawa, wala po kayong house or building number, okay lang po. Kung wala din kayong street, okay lang. Pero, mas maganda po kung meron, ay ilagay natin. Tapos, lagay din po tayo ng mobile number. Ito pong business activity, retail sale via telephone or internet. Pwede nyo po yung palitan, pwede rin hindi. Depende po kung ano yung business activity ninyo talaga. Tapos, pwede po, kung may TIN number na po kayo, pwede nyo ilagay, pwede rin kung hindi kasi hindi naman po siya required. Tapos, ang sunod, tinatanong po niya kung yung resident address nyo daw po ay iba sa business address. Ito po kasing nauna nating pinilapan, business address siya. Kung parehas lang naman po sila, i-click nyo lang po itong check. Pero kung magkaiba, pwede mag-fill up ng ibang resident address. Tapos, kapag okay na po, click next. Review nyo lang po yung inyong mga details. Kapag okay na pong lahat, i-next nyo lang po ulit. Tapos, confirm and proceed. Confirm or proceed nyo po, may makita po kayong undertaking. Yan. Ito po yung parang application form ninyo. Kailangan nyo rin po itong i-download. Tapos, pag na-download nyo na po siya, ito po ang itsura niya, sample. Yan. Ganyan po itsura niya, parang application form po siya. Nandyan yung detalye ng mga pinil up natin kanina, pangalan, business name. And then, once na ma-download nyo na po, pwede nyo na po ulit i-proceed. Tapos after po ma-proceed yan, makikita nyo na po yung babayaran natin. 2,030 daw po. Yung 30 po, documentary stamp tax po yun. So kahit po ang piliin nyo ay regional, municipality, or barangay, palagi pong may plus 30. Tapos ito po yung mga payment methods. Pwede pong GCash, Visa, Mastercard, Maya, Landbank, DTI yan. Pag okay na po, proceed to payment lang. Pag na-proceed to payment nyo po yan, may madadownload po kayong OR. Ganito po yung itsura ng OR. Tapos once na may madadownload kayong OR, may madadownload nyo na rin po yung inyong mismong DTI certificate. Yan, ito po yung itsura ng DTI certificate nyo. Nakalagay yung business name dito sa taas, kung ano yung scope, kung national, regional, municipality, or barangay. Tapos dito po sa may bandang gitna, dito nakalagay yung pangalan nyo po. Tapos dito po, nakikita nyo po kung hanggang kailan valid. Yung DTI po natin, valid within 5 years. So for example, dito po, na-register siya ng May 30, 2024, ang validity niya hanggang 2029. Tapos, dito po sa may bandang baba, narito po yung business name number. Ito po, kailangan po natin ito sa pagre-register natin sa BIR. Tinatanong po kung ano yung business name number natin. So ito lang po yung ipipill up natin.